Hello Gemini, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo rito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it po. God bless you all. Tignan natin ang mga messages ninyo for today. Gemini celebration. Celebrate your achievements. You truly are a gift to the universe. So may mga achievement kayo, accomplishments na makakamit around this time. So congrats, and that is worth celebrating, no? Kaya i-enjoy ninyo, no? Gemini, ang kung ano man ang accomplishment ninyo sa ngayon. You deserve it. Pinaghirapan ninyo yan. Pinagpaguran ninyo yan, no? We have dreams. The universe speaks to you through your dreams. Ayan. So, may mga panaginip kayo lately siguro, no? Na you also need to pay attention to, no? Siguro, no? Pag nananaginip din kayo ngayon, just in case hindi niyo natatandaan in the past few days yung mga panaginip niyo ngayon sa mga parating na araw, if you are having a dream, you know, tandaan po ninyo pagising ninyo kung meron pa kayo naaalala, no, ng mga elements sa inyong panaginip, make sure that you write them down. Isulat niyo po yan, i-decode po ninyo, i-google po ninyo, nang sa gayon malaman po ninyo ang mensahe para sa inyo ng Divine Universe, because God is sending you messages through your dreams, no? So what else? Stillness, reflect on this moment with love, kindness, and compassion. So you're being advised here, or you're being invited here, Gemini, na mag-solitude kayo. Put yourself into stillness, put yourself into solitude, nang sa gayon makapag-muni-muni kayo, makapag-reconnect kayo with God, makipag-reconnect kayo with the source, with your higher consciousness, no? At saka maaari din na may mga gabay talaga kayo dito na kailangan ninyong malaman, kailangan ninyong madiskubre, you know, and you need to put yourself into stillness, nang sa gayon magawa ninyo yon, makapag-connect kayo, no, sa mga mensahe sa inyo ng Divine Universe. Maaari din ang iba sa inyo sobra sigurong pagod, sobra sigurong exhausted na din, ano, physically, mentally, emotionally. Kaya iniimbitahan din kayo na magpahinga naman kayo, mag-step ba kayo ng kahit saglit lang doon sa kung anong pinagkakabisihan ninyo, Gemini, okay? Para makapag-recharge. So we have breathe, ayan, inhale stardust, exhale and magic. So halos parehas lang to, no? Yung stillness tsaka breathe. This is an invitation for you na magpahinga, mag-relax, mag-reflect. So siguro may imbalances na nararanasan ng iba sa inyo dito, Gemini. Kaya malakas na yung panawagan sa inyo dito na mag-breathe kayo. You need to take a breather, you need to take a break from what is keeping you busy, no, sa araw-araw, sa routine ninyo. Nang sa gayon po ay makapag-recharge, makapag-refill kayo ng inyong cup. Because otherwise, diba, kung kahit pagod na kayo, kahit ramdam nyo na there is something wrong, no, kasi maaaring iba sa inyo sa exhaustion, napapagod na kayo, na-stress na kayo, no? Maaaring iba sa inyo, go pa rin kayo, continuously na nagtatrabaho pa rin kayo, ginagawa nyo pa rin, kung anong pinagkakabisihan ninyo, tuloy-tuloy pa rin kayo. If you continue doing that, mas lalo kayong madideplete ng energy, mas lalong hindi kayo makakapag-concentrate, mas lalong lalala yung imbalance na nangyayari sa buhay ninyo. Kaya habang maaga pa, habang konti pa lang yung pagod, yung stress na nararamdaman ninyo, mag-replenish na kayo, nang sa gayon madagdagan muli ang energy ninyo, nang sa gayon makapag-focus kayo, hindi ba, mas on top of your game kayo when you are on top of your health. Mas magiging productive din kayo kapag maganda ang inyong pakiramdam, di ba? Pag
mas kumpleto ang tulog ninyo, yung mga ganun ba. So we have navigate, beacons of light in the night sky are there to guide you. Ayan, napakaganda. Diba? Nakatabi pa niya yung dreams. So, yung divine universe, no? Yung Panginoon, the rest of your angels, and your spirit guides as well, Gemini, are always guiding you, no? Spirit realm is always guiding you, is helping you, no, to show the way kung saan kayo dapat patungo, kung ano dapat ninyong gagawin, no? And ito, yung mga mensahe na to para sa inyo, these are guidance para sa inyo, kung ano ang next move ninyo na dapat ninyong gawin, ano ang nararapat, diba? Although this may not resonate with everyone, kaya kung ano lang yung nagre-resonate din sa inyo, yun ang kunin ninyo, yan ang gabay para sa inyo, no? So what else? We have evolve. The cosmic potential flows through you. Now is the time for you to to thrive. Now is the time for you to grow. Now is the time for you to evolve into the best version of yourself. Maaaring iba sa inyo dito, Gemini, may mga opportunities and possibilities that are coming in sa buhay ninyo. May mga dadating na mga ganap sa buhay ninyo na makakatulong sa inyo para nang sa gayon mag-grow kayo as a person, no? Maaring this may require you to get out of your comfort zone. It may require you to take the leap of faith, no? But this is where you're going to grow, no? Kaya embrace it, embrace the changes, embrace the possible changes na maaring ihatid sa inyo or idulot sa inyo ng mga bagong posibilidad at opportunities na to sa buhay ninyo, no? Embrace it and welcome newness, new situation, new experiences into your life. Because maaaring eto na yung tamang pagkakataon para dyan. So Gemini, good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Libra, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana ba'y nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Pauna mensahe ni Libra, I breathe and inhale stardust and exhale magic. So take a breather, Libra. In short, this is inviting you to take a breather. You may be very busy, no, lately. Maaring ang dami ninyong ginagawa. You are always preoccupied. Marami kayong pinagtutuunan ng pansin, no? Kumukuha ng iyong atensyon. And you may need to take a breather. You may need to rest, to relax, nang sa gayon makapag-rejuvenate kayo, makapag-recuperate kayo, makapag-relax kayo, no? Because kailangan natin yan, otherwise, mas hindi kayo magiging productive, diba? Kaya, habang may pagkakataon, siguro kayo ngayon, gawin nyo na, diba? Magpahinga kayo, mag-refill kayo ng inyong cup, nang sa gayon, you will be back to your 100%, diba? Kahit punong-puno ang inyong plate, even if you are busy, magagawa ninyo lahat, magagampanan ninyo ang lahat kapag magandang inyong kalusugan, magandang inyong pakiramdam, diba? So we have light, ayan, without the dark, we'd never see the stars, diba? Kaya at some point in our lives, kailangan talaga na dumaan din tayo sa difficult situation, sa discomfort, yung mga ganoon, so that mas makita ninyo ang ginhawa, mas ma-appreciate ninyo ang ginhawa. After that, pag na-solve na ninyo mga problema, nakalusot na kayo sa mga challenges, mas ma-appreciate ninyo ang mga yon, because you know the difference, no? Alam na ninyo, naranasan na ninyo ang both ends, kumbaga, ng isang bagay, ng isang sitwasyon, ano? When there is darkness, there is light. Diba? Pag merong liwanag, no? Papansin din ninyo, lalo-lalo na kung dumaan na kayo sa kadiliman, sa dark circumstances, mas ma-appreciate ninyo ang liwanag. Replenish, the sun will rise and we will try again. See, you really need to replenish ngayon your lost energy, Libra. Maybe ang iba sa inyo, Libra, no, depleted na ang energy. Ang iba sa inyo siguro dito as in exhausted.
as in stressed out. Maaring ganun ang sitwasyon. That's why you really need to take a breather, no? Napakahalaga na ngayon na mag-recharge kayo. Don't wait for for sakit or sagat ng pangangatawan, discomfort na maranasan ninyo bago kayo magpahinga, bago kayo alaga sa inyong sarili. Ngayon, siguro may mga pananakit na ng ulo, katawan, ganun. Siguro ang nararamdaman ng iba sa inyo habang ganyan pa lang, magpahinga na kayo. Mag-relax na kayo, no? Nang sa gayon makabawi agad ang inyong katawan. So what else for Libra? We have wisdom. See your adversaries as opportunities to expand your spiritual life. Ayan. So sa dami ng sitwasyon na pinagdaanan ninyo sa buhay, siguro ngayon, no, you are full of wisdom already. You have learned a lot already in life, no, Libra. Maaari din na natuto na din kayo, no? Maaring you have new learnings in life wherein yung mga problema, mga challenges ninyo sa buhay, maaring hindi niyo na din yan iniinda, no? Maaring mas na kayo ngayon, mas bukas na ang inyong understanding, no? Na ang mga problema, ang mga challenges sa buhay dumadating din sa atin yan for a purpose. Dumadating din yan sa atin for a reason, no? So maaring you have a greater understanding of those situations. We have truth. Ayan, see your light, know your power, have the courage to walk your truth. So pakiramdam ko dito, these are yung mga ninyo, mga talents, skills, and gifts ninyo na siguro nahihiya kayong ilabas or maaaring hindi ninyo ma-share sa mundo or sa ibang tao. It's because for some reason maaaring you are not proud of it. Maaari din na yun nasa shy kayo. Maaari din na hindi kayo sigurado if the people around you will accept it, no? Or will accept you with it, no? Maaring ganon. So, depende sa inyong sitwasyon. But, you are being encouraged dito, no? To have the courage to walk your truth. Because that is part of you, no? Kahit ano pa man yan, that is part of you. You should be proud of it. Because you don't even know, Libra, no? Na baka yung mga hidden talents, skills, and gifts ninyo can help many people, diba? Can help uplift and improve other people's lives. Maaring you'll be able to inspire other people around you, diba? Kaya nyo na yan, ilabas nyo na yan, share nyo na yan sa mundo, no? Liberate yourself from that na sinisikret ninyo. Share it with the world. You have the courage to walk and live your truth. Now is the time to do so, no? We have guidance. You are not alone. You are guided by masters and teachers by the highest realms. Napakaganda nito, no? Kasi ang tawag dito, nire-remind kayo ng spirit dito na divinely guided kayo. Mahal kayo ng Panginoon. Mahal kayo ng inyong mga angels and your spirit guides, Libra. Kung ano man ang inyong pinagdadaanan sa buhay, ginagabayan kayo. You know? Rest assured that you are being guided. You are not alone. Lagi kayong binibigyan ng mga intuitive messages, siguro signs, symbols, and synchronicities ng Panginoon and the rest of your angels and spirit guides dito para gabayan kayo patungo sa tamang daan, para gabayan kayo sa tamang sitwasyon na kabilangan ninyo, yung mga ganun ba, no? So good luck, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello Aquarius, Sun, Moon, Rising, and Venus signs. Kamusta kayo? Sana po nasa mabuti kayong kalagayan. Welcome back po sa Star Tarot. Kung bago kayo dito, welcome din kayo. Thank you sa inyong support. I truly appreciate it, and God bless you all. Pauna mensahe po ni Aquarius, I love. Live your truth and share the love that is in your soul. Ayan. So, inimitahan kayo dito, no, ng Spirit Aquarius to live your truth. Kung ano kayo, kung sino kayo, what are your capabilities, what are your
talents, your skills and gifts. No, i-share ninyo yan. Ipakita ninyo yan. Kung sino kayo, kung sino ang totoong kayo, ano ang totoong kayo, no? If there is something na siguro may mga issue ang ipasiguro sa inyo about that, you know, ini-encourage kayo dito to live your truth, no? Kung ano yung gusto ninyong i-express ninyo. Kung ano yung gusto ninyong iparamdam sa tao, sa mga tao sa paligid niyo, gawin ninyo. Do so, no? Don't procrastinate anymore. Because ano yan kayo yan no? Kung ano yung real you, kung ano yung real beauty ninyo, yun ang ipakita ninyo. What else? We have meditation. Take a moment to connect to source through quiet, reflective meditation. Maaari nga iba sa inyo dito, Aquarius, siguro sa sobrang kabisihan ninyo, hindi na kayo nakakapagdasal. Maaaring hindi na kayo nakakapag-connect sa inyong higher consciousness. Maaaring hindi na kayo nakikipag-usap sa inyong mga angels, sa Panginoon. Maaaring ganun. Kaya you're being invited here na mag-meditate kayo, no? Para ma-relax kayo. At the same time, mas matahimik yung isip ninyo, matahimik yung nararamdaman ninyo, yung dibdib ninyo, kumbaga, no? Mas makapagpahinga din ang inyong katawan. And with that, you'd be able to listen to your intuition, you'd be able to listen to the higher consciousness, you'd be able to have a clear, environment ng sa gayon that would be perfect, no, to connect with God. That is perfect situation para makipag-usap kayo, have a deep conversation with God and prayer, no? So what else? Gratitude. Universal love shines through the miracles of life all around you. Gratitude, iniimbitahan kayo dito, Aquarius, to practice gratitude attitude, no? Magpasalamat kayo, lagi kayong grateful dapat sa lahat, no, ng bagay, sitwasyon na nangyayari sa buhay ninyo. It's because kapag lagi tayong grateful, kapag lagi tayong nagpapasalamat sa mga biyaya na binibigay sa atin ng Divine Universe, that opens up floodgates of more blessings. That opens up floodgates of more abundance and prosperity into your life. Kaya maaaring merong inihahanda din dito ang Divine Universe para sa inyo na mas maraming biyaya, mas maraming miracles dito. Kaya iniimbitahan kayo na magpasalamat kayo. Iniimbitahan kayo na maging grateful kayo nang sa gayon mabuksan ninyo yung pinto para sa more biyaya, para sa more prosperity and abundance, no, to come into your life. We have discover spot new opportunities. Yan, napakaganda. May mga bagong opportunities and possibilities that are knocking on your door. Maaring isa na yan sa mga biyayang parating sa inyo. Maaring isa na yan doon sa mga biregalo, no, sa regalo or miracles na ipapadala sa inyo ng Divine Universe. We have the dark. Take a moment to sit under the star-speckled sky, listening to crickets and breathing in the cool night air. So, parang no? At tas katabi pa niya yung meditation. So, maaring this is a walking meditation. Maaring ganon. Maari din naman na stargazing, kumbaga, or just a time or a moment for you to experience the energy, no, ng spend ka ng time under the sky, under the stars, under the moon, yung mga ganon. Because may merong effect yan sa atin merong psychological effect yan sa atin. Maaring when you do meditation under the sky, maaring meron ditong powerful energy na parating sa inyo, Aquarius, no? Na talaga naman sigurong bibigay sa inyo ng clarity, ng enlightenment, na siguro may mga intuitive messages na papasok sa inyo dyan that is going to be very powerful for you, no? Maaring ganun ang ganap dito. So, i-try ninyo yan, Aquarius, no? Try ninyo yan, i-experience ninyo ang liwanag ng star, ang liwanag ng moon, yung mga ganon, no?
What else? We have reevaluate. In the starlit sky, we still look for falling stars. Siguro may mga naging decision na kayo recently na maaring hindi nyo pa naman kumbaga ini-implement sa buhay ninyo. Pero maaring buo na ang isip ninyo about something. And maybe siguro, may mga kailangan pa kayong balikan, no? May maaring kailangan pa kayong i-re-evaluate ulit ang inyong sitwasyon. May kailangan kayong gawing reconsideration of something na siguro hindi ninyo kinuhang oportunidad or hindi ninyo kinuhang pagkakataon, maaring ganon, And maybe it's still there. Kaya kailangan ninyo mag-re-evaluate ng iyong sitwasyon, mag-reconsider ng other factors pa, na siguro dinedman nyo na or in-ignore nyo na, maaring ganon, because you never know. Baka isa yan sa kailangan ninyong kunin sa ngayon, maaring isa yan sa kailangan ninyong i-take advantage sa ngayon, Kaya kailangan ninyo na mag-re-evaluate, mag-reassess, tignan ninyong muli ang inyong sitwasyon, tignan ninyong muli ang inyong paligid before you jump into that decision, Before you implement that decision, tignan ninyong muli ang inyong naging sitwasyon during the time na nag-decision kayo. And ngayon ang current situation ninyo, because you may need to go back to where you came from doon sa time na nag-decision kayo, So, good luck, Aquarius, and that's all I have for you for today. Thank you for watching. Love and light. Namaste.